At pagpasok po namin, may mga prinsipyo na alinsunod sa aming constitution and bylaws na kailangan ipatupad. Katulad ng sustainable development, healthy environment, yung humanist-centrist ideology, global engagement, and the like. Responsibilidad namin na hubugin ang public sector upang sa ganon maengganyo ang private sector at mga mamamayan na maging produktibo at competitive. Hindi mangyayari ito kung walang liderato na akma sa panahon na handa na mamuno. Kasi ang stake ho dito, hindi lang naman sa akin sa anak natin, sa kinabukasan. At ako'y mamamayan tulad din ni Juan de la Cruz. At may karapatan din naman ako at may obligasyon ako na subukan kung pwede natin tulong-tulong alinsunod sa aming mga batayan at prinsipyo na mahubog ang society natin upang sa ganun maging competitive at maging mas magandang bansa. Ngayon, ito na po, palagay ko, ang last public position na aking hahanapin. Dahil gusto ko pong magretiro sa public sector na bata. Kung ako po'y manalo, 51 pa lang, tapos na ako. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, may buhay pa ako pagkatapos niyan. Gusto ko po, pagkatapos ko, kung manilbihan man ako, ako'y swertehin na makapaglakad dito po sa Pilipinas na hindi ho ako minumura. Na may dangal na pinasasalamatan ka pa ng mga kababayan mo at makikita po ng anak natin na your father did a good job. Yan ang pinakamalaking engganyo ko sa akin na hindi gumawa ng masama. Tama pala ko, ang kapalaran pala yung maging Pangulo. 51 anyos tapos na ho ako. Tapos na ho ako. Kung ito last hura ko, wala na akong haharapin pa sa... ito, bata pa, marami pa ho akong pwedeng gawin. At kailangan ko yung respeto ng ating mga kababayan upang pagpatuloy ang buhay ko. There is life after the presidency. Yes. Mas importante sa inyo yun. Mas importante ho yun. Tanong po ni Chris ng Quezon City, ano pong standing nyo sa mga Marcoses? Sa mga Marcoses ho, number 1, kung may kaso, yan po ay nasa hukuman. Pero napakatagal na. At yung isang tao, hindi puro masama ang ginawa. May kabutihan din. And we have to let that issue rest and heal. Ang isang tao po, be the judge, in a sense, Mr. Secretary. Pero we have to move on. Para pong ang ibang mga tao na sinasabi, kami po ay diniscriminatean nung araw. May buhay na get a life ang ibig sabihin. We have to move on. Mr. Secretary, on a lighter side, ano ba ang balak nyo ngayon? Magpapasko, ano ba ang regular nyong routine ng inyong ngayon pamilya? Po, ang regular routine ho, minsan, dahil 3 lang naman kami, pumapasyal kami sa ibang mga lugar. Pero ngayon ho, mananatili kami magpapahinga kasi napaka-grabe naman. Ito lang ang pahinga nyo. Ito lang. Chairman Edu yata nagkasakit At ako po ay magluluto para sa aking pamilya. Magaling pa kayo magluto. Magaling ako magluto. Mr. Secretary, alam naman natin na napakaraming batikos kay Pangulong Arroyo. Pero may mga nagawa na dapat natin i-recognize, no? Ano doon sa mga in the 9 years of the presidency of President Arroyo? Ano ang tingin ninyo yung mga dapat na mapakita at matandaan ng ating mga kababayan na nagawa niya para sa bayan? Marami ho naman yon. Unang-una, ang maraming ginawa niya upang sa ganon lumusog ang ating ekonomiya. Nagawing batayan ng Pilipinas sa mga kapitbahayan niya, lalo na ang public sector debt. Pangalawa, ang Clean and Green initiatives po niya. No? Every Friday is Clean and Green Day. Kaya tinututukan po niya ngayon ang pagpapatupad ng Solid Waste Management Act. Si Yusek Jerry Calderon ho ang nakatutok dyan. Pangatlo, ang 4P program, Pantawid, Pamilya ng Pangulo program. Napaka-importante niyan. At kinikilala po ng mga ekonomista, whether opposition o administrasyon, na kailangan ipuriin ang programa. A temporary program. Ano po? Temporary. Pang-apat, ang balansyadong approach sa peace and security sa Mindanao. Kasi ho, kapag one-sided masyadong approach dyan, maiipit na naman tayo sa isang walang tigil na bakbakan na hindi ho makakabuti sa lahat. Panglima, ang greater engagement sa mga iba't ibang mga bansa na nagtra-translate din ng investment sa atin. Katulad ho sa Qatar at sa iba't ibang mga bayan-bayan.
Pang-lima at pang-anim, yung infrastructure, yung RORO. Sa kanya po yun. Ang seamless, attempt na seamless interconnection po, yung NLEX, SLEX, Tarlac, SCTEX, sa kanya po MRT, yun. mga MRT. MRT. At siya po ay naghubog sa pamamagitan ng mga komite ng maraming plano. Katulad ngayon, may Central Mindanao River Basin Program, meron ng Philippine Education Roadmap, yung Sustainable and Renewable Energy Roadmap. Nandyan na ho ang mga plano. Kailangan lang pagpapatupad. Yan ho ang malaking Marami ginagawa. palang ginawa si Pangulong Roy, Mr. Secretary. Marami ho. Bakit parang ang ano ng bansa napaka-negative? Marami. Napaka-fickle ho ng expectations ng ating mga kababayan. Kung masyadong mataas yung expectations. Masyado mataas ang expectations. Yun na ho ang realidad ng pamumulitika dito sa ating bansa. No? Pero the place in history of anybody is set. And history shall be the judge. What we should focus on now, ano ang kinabukasan, ano ang mga plataforma, ano ang hinaharap. Dahil hindi ho, next year will be 2010. It will not be 2008 and 2007. Mr. Secretary, kung mananalo po kayo next year, ano po unan yung gagawin? Sabay-sabay ho dapat eh. Yan ho ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan na walang unang gagawin. You have to run your departments from the first minute that you are in office. The programs should go on. So lahat po ng mga plataforma na nasabi natin, yung Sustainable and Renewable Energy, yung 4P, Peace and Order, yung Education, health, basic reform, services, basic services, protection sa OFWs. economic growth. Yung Sabay-sabay yun, reward program- Sabay-sabay yun. reward Sabay-sabay program yun. for LGUs and the key government agencies. Meron hong mga key programs probably that you can concentrate on. Pero at the end of the day, it's management also ng mga existing programs. Tulad ng medium-term public How to infrastructure manage plan. the various interests na ng bansa, Mr. But Secretary. the first thing you do is to reach out and get a healing process started after the election. Pero Mr. At yan inumpisahan ko na ngayon sa hindi pa sa running a positive campaign. Mr. Secretary, that will require yung pagpipili ng mga tao. Tama. Meron ba kayong masasabi ng mga tao na pinagkakatiwalaan ninyo na sa ngayon tumutulong sa inyo at asahan ninyong tutulong pagdating ng kayo maging presidente? Kasi yung mga ibang mga kandidato, marami rin silang mga ganon, kaya lang iba-ibang grupo, kaya hindi makakapagtrabaho kung walang 1,000 advisors. Ang dami mga ganon eh. Ay baka baka ini-elect natin sa Malacanang hindi lang kayo. Baka ini-elect natin sa Malacanang Lahat ng advisors nyo. nyo. Yan po ang napakalaking pakinabang na nakapagsilbi ako bilang membro ng kabinete. Alam ko ang kailangan na performance ng cabinet members and bureau directors. At alam ko na kung ano ang kinakailangan per department. May general feel at idea as NDCC chairman, you work with all of them. At nakikita ko na ang magnitude ng functions ng Pangulo. Kaya ang advisors, alam po nila, those close to me, that my standards are very high. And there are roles to be played, missions to be fulfilled. It does not involve being a cabinet member. Sorry, alam naman po nila yun. And nagawa na ninyo yan because the Department of National Defense is one of the biggest bureaucracy Ang in the whole pinasok ko country. po dyan, mga 2 lang po. I work, po. 2 lang po. You work with the Existing organization. Yes, organization. Opo. And you molded it into a Opo. fighting 2, 3 lang ho organization. napasok ko ho dyan as USEC and ASEC. Talagang in-enhance lang nyo yung mga nandun na. Opo. O kasi yun ho ang minsan yung problema ng continuity because parang bang ang pagpasok ng mga iba bago sila ang tingin nila sa dadatnan nila parang mga walang May kwenta lang conquering, ito. may Ang ang problema dating eh. conquering army. Conquering eh. Hindi maganda yun. Oh. Sana ganyan din si Secretary Angie Reyes, no? Ikaw naman, huwag tayo pasok yun. Oh, pero Anyway, wala tayong oras. We will do this again. By February siguro. Kasi, alam mo, ang daming mga tanong na hindi ko nabasa. Pero wala na tayong oras. Yung natitira nating oras, ibibigay natin kay Secretary Gibo, pagkakataon para sa mensahe mo sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, palagay ko, ang best message ho natin, ipagdadasal po natin na magkaroon ng isang maligaya, makabuluhan, at lubos na Pasko ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga nasalanta,
ang mga hiwalay sa pamilya ngayon, sana naman